Siya yung kasama ni Riley palagi kalaro sa basketball. So, ayan, mas focus siya more on friendship namin. So yun, yun naman isa sa mga nagustuhan ko dun sa tandem namin ni Princess. We always stayed professional to each other. Nag-focus kami sa kung anong gusto ipalabas ng script. Halo-halo eh. Baka kiligin kayo, baka ma-thrill kayo sa mga eksena namin kasi yun naman ang kinaganda ng story ng Forever Young. It's a mix of everything. Di ba? Mapa-action, mapakilig, mapa-pamilya. So yun, abangan na lang po natin yun. Thank you po. And last for Althea and Princess, hindi ba medyo strange sa inyo na kuya niyo si Yuen dito sa show, and how do you take it? Actually po, nung first, akala namin mahihirapan kami since nga mukha siyang bata. Pero tulad nga ng sabi ng lahat, pare-parehas po kami ng first impression kay Yuen. Actually, nito lang nakaraan, merong bumati sa kanya. Sabi, "Hi, Yuen!" Tapos sabi niya, "Hello." Tapos sabi ng kausap niya, "Ilan na ba anak mo?" Sabi niya, kasi matured po talaga siya. At sobrang proud kami sa kanya dahil na-portray niya yung role niya as 25 years old. Di ba, Princess? Yes. Noong una ko kasing nakita si Yuen, bago pa yun mag-pandemic. And nung nalaman ko na magiging kuya ko siya dito sa show, medyo nanibago ako kasi syempre mas bata sa akin. So, akala ko nung una ko siyang mamimit, sabi ko, sabik din kasi ako sa lalaking kapatid. So, sabi ko, paano ko ba to iti-treat? Like, little brother ba? Pero nakita ko siya, parang ako nga talaga yung bunso. Kasi, sobrang mature nga niya talaga. Parang kuya. Thank you po. Thank you so much, Ms. Aimee Nakanok. And now for our next question. Okay pa ba ang lahat? Yes. Kinukumusta ko lang ang lahat. Now we have Miss Carissa Alcantara of Manila Bulletin. Hello po, good afternoon. First of all, congrats on this new teleserye. My first question is for Miss Dang. Hello po. You've known po for like comic, like characters in some teleseries. Pero ngayon, dito po sa teleseries, medyo serious yung atake niya, pero yung character niya pa din is very comedic. Parang, how do you balance that on your character on this television? Thank you, Clarissa. Alam mo, seryoso naman talaga ako sa totoong buhay. Char! Hindi kasi, di ba, alam ko naman na tatak sa lahat na komedyante ko. Pero dito sa Forever Young, thankful ako actually talaga sa GMA kasi yung mga projects ko rito, balance naman. Hindi siya yung talaga nagpapaka-slapstick na comedy. Pero ito sa Forever Young, actually ako third wheel sa friendship nila eh. Kaming tatlo. So, masaya. So, pag eksena namin, hikay-hikay. Pero, nababalance yun in a way na kasi taong-tao yung character ko dito sa Forever Young. Unlike sa nakasanayan na napapanood natin sa comedy na medyo cartoons, ganon ang dating. Sa Forever Young, taong-tao. Kaya nandun yung may drama, si Ali Tommy, ganon. Thank you, Clarice. Second question is for Yuen. Yuen, since, Yes po. Since medyo bigatin yung mga kasama mo sa teleserye, can you share with us paano sila nakakatulong sa'yo on the scenes? Oh, iba-iba po kasi sila pagtulong sa akin. Kapag drama scene, parang pagtutulungan kami na parang hindi kami parang nagpapakita kami ng malungkot sa isa't isa at lalo kami nalulungkot. O kaya kapag scene na parang action scene, parang nagfo-focus talaga kami. Si Kuya James, tinutulungan na kami, binibigyan ng advice. Yeah. Okay, last question lang. Since naman siya na ongoing yung shoot mo, ano naman yung natutunan mo sa portraying the role of Mayor Rambo agad? Natutunan? Tsaka,
lumaban ng tapat. Anyways, thank you and congrats again. And there you have it mga kapuso, nakilala na nga po natin si Mayor Rambo Agapito. Siya ay panalo sa pamilya Big Kuya ng Masa, Gina G. Tumulong, at ang pagbabago ay kanyang isusulong. Thank you so much once again for all your questions. Before we formally wrap up this